Mga kaibigan, ako po ay 83 anyos na, pero mas malakas pa ako sa aking apo na nasa edad 20. Ngunit halos hindi ako kumakain ng baka kahit minsan sa isang buwan. Magandang araw, mayroong isang pagkain na 10 beses na mas mura kaysa sa baka, ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang, samantalang ang pagkain ito ay may 87%. Napakalaki ng pagkakaiba. 3 buwan na ang nakalipas, si Lola Remedios ng Cebu na 79 taong gulang ay hindi makalakad ng walang tungkod. Ngunit wala pang 2 buwan matapos sundin ang paraang itinuro ko ngayon ay nakakapaglakad-lakad na siya ng 3 oras araw-araw. Tumatakbo pa nga siya paakyat ng hagdan. Ang kinain ni Lola Remedios ay hindi baka. Ito ay ang pagkaing mabibili sa halagang 100 piso lamang sa palengke. Alam ko po ang pakiramdam. Alam ko kung gaano nakakabigo ang unti-unting pagkawala ng lakas at kalamnan habang tumatanda. Ito rin ang problema ng aking mga pasyente. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito, tataas ang inyong muscle mass at lalakas ang inyong immune system. Ngunit kung hindi ninyo ito malalaman at patuloy lang kayong bibili ng mamahaling baka sa loob ng 5 taon, ay maaaring maubos ang inyong mga kalamnan at mapunta kayo sa isang nursing home. Kaya't panoorin ninyo ito hanggang sa huli. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Kung mag-subscribe kayo sa channel na Lakas ng Buhay, kayo ang unang makakatanggap ng mga balitang makakatulong sa inyong kalusugan. Paano ninyo dinadagdagan ang inyong protein intake? Madalas ba kayong kumain ng baka? Paki-share po ng inyong mga karanasan sa comment section. Simulan na natin. Mga kaibigan, nagbabayad ba kayo ng 7,000 piso para sa 1 kilo ng baka? Nakakapanghinayang po iyan. Dahil sa halagang 1,000 piso, maaari na kayong magkaroon ng mas magandang klase ng protina para sa buong buwan. At ito ay isang protina na mas epektibo pa kaysa sa baka. Noong nakaraang taon, si Ginoong Juan de la Cruz, isang 82 anyos na chairman mula sa Davao, ay nagsabi sa akin, "Dok, ang buwanang gastusin ko sa pagkain ay bumaba mula 8,000 piso hanggang 2,000 piso, pero dumoble pa ang aking muscle mass. 5 taon na ang nakalipas, naka-wheelchair ako, pero ngayon ay nakakapag-golf na ako." Si Ginoong Cruz ay isang honorary chairman ng isang malaking kumpanya. Hindi siya yung tipo na hindi kayang bumili ng mamahaling baka. Pero bakit niya ito itinigil? May dahilan po. Ang protein absorption rate ng baka ay 23% lamang. Kahit kumain ka ng 100 gram, 23 gram lang ang naa-absorb ng katawan. Ang natitirang 77 gram ay nasasayang lang. Samantala, ang pagkaing ituturo ko ay may protein absorption rate na 87%. Kung kakain ka ng 100 gram, lahat ng 87 gram na iyon ay magiging kalamnan. Ang mas nakakagulat ay ang presyo. Kung ang 100 gram ng beef sirloin ay nagkakahalaga ng 150 piso, ang pagkaing ito ay halos 30 piso lamang para sa 100 gram. Ibig sabihin, 1,005 lang ng presyo at mabibili ito kahit saang palengke. Madali pa itong lutuin. 10 minuto lang ay tapos na. Si Lola Remedios ng Cebu, 79 taong gulang, ay nakapag-iwan ng kanyang tungkod at ngayon ay nakakapaglakad ng 3 oras dahil sa pagkaing ito. Mga kaibigan, may dahilan kung bakit nananahimik ang medical community. Ito ay dahil sa labi ng industriya ng baka. Malaki ang magiging epekto sa kanila kung malalaman ang katotohanan ito. Ang pagkaing iyon ay isda. Opo, tama po. Isda. Ngunit hindi lahat ng isda ay maganda. Mayroong 5 espesyal na isda na natuklasan ko sa loob ng 25 taon ng pananaliksik. Kung malalaman ninyo ang 5 ito, mabubuhay kayo ng malusog habang buhay ng hindi nag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagtira sa nursing home.
Ibubunyag ko isa-isa ang mga sikreto mula sa pang-5 hanggang sa pang-1 at ang pang-1 ay talagang nakakagulat. Kaya nitong ibalik pati ang kalusugan ng utak. Sige, simulan natin sa pang-5. Ang pang-5 ay ang galunggong. Mga kaibigan, magkano ang isang galunggong sa palengke? Karaniwan, mabibili ninyo ito sa halagang 80 hanggang 120 piso. Ngunit, alam nyo ba kung gaano karaming protina ang taglay ng isang pirasong ito? Umaabot ito sa 30 gram. Para makuha ang 30 gram ng protina mula sa baka, kailangan mong kumain ng 150 gram. At magkano iyon? Aabot iyon ng higit 20 piso. Galunggong na 100 piso kumpara sa baka na 700 piso. 5 beses ang pagkakaiba sa presyo. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin si Lolo Pedro, 77 taong gulang mula sa Iloilo. Patuloy na nababawasan ang kanyang kalamnan dahil sa diabetes. Sabi niya, masyadong mahal ang baka kaya hindi niya ito madalas makain. Kaya inirekomenda ko ang galunggong. Lolo, kumain po kayo ng isang galunggong kada 2 araw. Simpleng inihaw lang na may asin ay sapat na. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya at talagang nagulat ako. Tumaas ng 15% ang kanyang muscle mass. At ang buwan ng gastos niya sa pagkain ay hindi pa umaabot ng 4,000 piso. Sabi ni Lolo Pedro, Doc, ngayon hindi na ako nahihirapan umakyat ng hagdan. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang galunggong. Ano ang sikreto ng galunggong? Una, ang protein absorption rate nito ay 85%. Hindi maikukumpara sa 23% ng baka. Pangalawa, mayaman ito sa omega-3 na nag-aalis ng pamamaga at nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan. Pangatlo, madali itong lutuin. Lagyan lang ng asin at ihawin 10 minuto lang ay tapos na. Pero mga kaibigan, pang-5 pa lang iyan. Ang isdang ipapakilala ko sa pang-4 ay may mas mataas na protein absorption rate kaysa sa galunggong. Umaabot ito sa 90% at mas mura pa ito kaysa sa galunggong. Ikwekwento ko rin ang tungkol sa isang lola na sa edad na 83 ay nakakatakbo sa marathon dahil sa pagkain ng isdang ito. Mahirap paniwalaan pero ito ay totoong kwento. Ano ang nasa pang-4 na pwesto? Sasabihin ko na ngayon din. Ang pang-4 ay ang tamban. Mga kaibigan, iniisip ba ninyo na ang tamban ay pang-ulam lang kapag tag-ulan? Ang totoo, ang isdang ito ay isang tunay na kayamanan. Mabibili ninyo ang isang tamban sa halagang 60 hanggang 80 piso. Ngunit ang mga sikretong taglay ng maliit na isdang ito ay kamangha-mangha. Ang protein absorption rate ng tamban ay 90%, mas mataas ng 5% kaysa sa galunggong. Kung kumain ka ng 100 grambi, 90 grambi nito ay direktang magiging kalamnan. Noong nakaraang taglamig, lumapit sa akin si Lola Elena, 23 taong gulang mula sa Bacolod. Siya ay isang napaka-espesyal na tao. Dahil sa edad na 83, sumasali pa rin siya sa mga marathon. Nang tanungin ko siya, Lola, ano po ang sikreto ninyo? Ito ang kanyang sagot. Dok, sa loob ng 40 taon, tamban lang ang kinakain ko. 3 beses sa isang linggo. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Sa edad na 83, tumatakbo siya ng 42.195 kilometro. Nang suriin namin ang kanyang muscle mass ay katumbas ng isang 50 anyos. Sabi ni Lola Elena, ang tamban ay maaaring kainin pati ang buto kaya nakakakuha rin ako ng calcium. At higit sa lahat, masarap ito kaya hindi ako nagsasawa. Narito ang mga kamangha-manghang benepisyo ng tamban. Una, napakamura nito. Sa presyo ng 100 gram ng baka, makakabili ka na ng 5 tamban. Pangalawa, sagana ito sa nutrients na maganda para sa utak. Nakakatulong ito sa kalusugan ng utak at mga daluyan ng dugo.
Pangatlo, dahil nakakain pati ang buto, nakukuha mo na rin ang calcium. Epektibo ito para maiwasan ang osteoporosis. Ngunit mga kaibigan, mayroon pa tayong pangatlo, pangalawa at unang pwesto. Ang isda sa pangatlong pwesto ay may 3 beses na mas malakas na epekto sa pagpapalaki ng kalamnan kaysa sa tamban. At ito ang isdang itinago bilang sikreto sa loob ng 100 taon sa isang longevity village sa Japan. Gaano kadalas kayo kumakain ng tamban? Sabihin niyo sa comments. At naniniwala ba kayo na tulad ni Lola Elena, posible pa ring tumakbo sa marathon sa edad na 83? Nakukuryos na ba kayo kung ano ang isdang ito? Sasabihin ko na ngayon din. Ang pangatlo ay ang sardinas o tawilis. Mga kaibigan, narinig nyo na ba na maraming nabubuhay ng higit 100 taon sa Okinawa, Japan? Ang sikreto nila ay ang sardinas. Sa loob ng 100 taon, araw-araw kumakain ng sardinas ang mga taga-Okinawa. Bilang resulta, kahit lampas 100 anyos na, nakakalakad pa rin sila ng walang tungkod at nagsasaka pa. Ang epekto ng sardinas sa pagpapalaki ng kalamnan ay 3 beses na mas malakas kaysa sa tamban. Sa parehong dami ng kinain 3 beses na mas mabilis lumaki ang iyong kalamnan. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin si Lola Maria 81 taong gulang mula sa Palawan. Pagkatapos ng kanyang knee replacement surgery, labis na nabawasan ang kanyang kalamnan. Lola, kumain po kayo ng sardinas 4 na beses sa isang linggo. Yung maliliit na pwedeng kainin ng buo, iyon ang rekomendasyon ko. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya at labis akong namangha. Lubos na gumanda ang kondisyon ng kanyang tuhod at ngayon ay nakakasama na siya sa kanyang mga apo sa amusement parks. Sabi ni Lola Maria Doc, pagkatapos kong kumain ng sardinas, ramdam ko talaga ang pagbabago sa lakas ko. Madali na akong umakyat ng hagdan at kaya ko nang mag-shopping ng 2 oras. Ibubunyag ko ang mga kamanghamanghang sikreto ng sardinas. Una, dahil maliit ito pwedeng kainin ng buo. Mula ulo hanggang buntot nakukuha mo lahat ng sustansya. Pangalawa, ang espesyal na sangkap nito na bumubuo ng kalamnan ay 5 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Pangatlo, napakamura rin ito. Sa halagang 80 piso makakabili ka na ng para sa 1 linggo. Pang-apat, mabibili rin ito ng delata kaya madaling kainin anumang oras. May kasabihan sa Japan, ang taong kumakain ng sardinas ay hindi tumatanda. Sa katunayan, nang suriin ang dugo ng mga 100 anyos sa Okinawa, ang kanilang mga muscle building components ay katumbas ng sa 50 anyos. Ngunit mga kaibigan, mayroon pa tayong pangalawa at unang pwesto. Sa pangalawang pwesto, ibubunyag ko ang isdang nagpapataas ng immunity ng 872%. At sa unang pwesto, ang milagrosong isda na nagpapabata ng 20 taon. Paano ninyo kinakain ang sardinas, delata ba o sariwa? Sabihin ninyo sa comments. Ang pangalawa ay ang tuna. Mga kaibigan, kapag naririnig ninyo ang tuna, iniisip ninyo agad na ito ay mahal, hindi ba? Pero paano naman ang delatang tuna? Sa mga grocery, mabibili ito sa halagang 15 piso. Ang isang maliit na latang ito ay kayang pataasin ang inyong muscle mass ng 20% sa loob lang ng 1 buwan. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Ito ay resulta ng isang pag-aaral na inilabas ng Philippine General Hospital noong nakaraang taon. Hinati nila ang 200 na senior citizens, 65 anyos pataas, sa 2 grupo. Ang isang grupo ay pinakain ng baka at ang isa naman ay tuna sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay kahanga-hanga. Ang grupo na kumain ng tuna ay nagkaroon ng average na 20% na pagtaas sa muscle mass. Ang grupo naman ng baka ay 5% lang ang itinaas. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang tunay na kaso. Noong nakaraang taglamig, lumapit sa akin si Lolo Jose, isang 85 anyos na emeritus professor mula sa Zamboanga. Dok, habang tumatanda ako, patuloy na nababawasan ang aking kalamnan. Madali akong hingalin kahit sa pag-akyat lang ng hagdan at wala na akong lakas, sabi niya. Kaya inirekomenda ko ang tuna
Lolo, kumain po kayo ng kalahating lata ng tuna araw-araw. Subukan ninyo sa loob ng 3 buwan. Ano kaya ang naging resulta? Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik siya na parang ibang tao na. Sabi ni Lolo Jose, Doc, ngayon kaya ko nang umakyat ng 10 palapag. Bumalik na rin ang mga kalamnan sa braso ko at parang mas malakas pa ako ngayon kaysa noong 30 taon na ang nakalipas. Nagsimula na ulit akong magsulat ng mga research paper. Narito ang sikreto ng tuna sa pagpapalaki ng kalamnan. Una, napakataas nito sa sangkap na tinatawag na leucine. Ang sangkap na ito ang nagpapabilis sa pagbuo ng kalamnan. Pangalawa, ang kalidad ng protina nito ay pinakamataas. Madali itong maabsorb ng katawan at nagiging materyales para sa kalamnan. Pangatlo, dahil delata ito, madali itong kainin anumang oras. Masarap na ito kahit ihalo lang sa kanin. May isang pag-aaral din na nagsasabing kung kakain ka ng tuna 30 minuto bago mag-ehersisyo, ang epekto sa pagbuo ng kalamnan ay tumataas ng 3 beses. Kamangha-mangha, hindi ba? Ang ganitong epekto ay makukuha sa isang lata lang ng tuna. Ngunit mga kaibigan, narito na tayo sa unang pwesto. Ang numero 1 ay talagang nakakagulat. Ito ang milagrosong isda na nagpapabata ng 20 taon at nagpapababa ng panganib ng demensya ng 90%. Gaano kadalas kayo kumakain ng tuna? Sa tingin ninyo, magandang paraan ba ang dilatang tuna? Sabihin ninyo sa comments. Narito na ang numero 1. Ito ay ang salmon. Mga kaibigan, ang salmon ay tinatawag na hari ng lahat ng isda. Bakit kaya? Kung kakain ka ng 100 gram ng salmon, ang iyong brain age ay babata ng 20 taon at ang panganib ng demensya ay bababa ng 90% at ang iyong muscle mass ay tataas ng 25% sa loob ng 1 buwan. Noong nakaraang taon, naglabas ng kamangha-manghang resulta ng pag-aaral ang University of the Philippines, Cebu. Pinakain nila ng salmon ang 100 senior citizens na may edad 75 pataas sa loob ng 6 na buwan at ang resulta ng kanilang brain MRI ay tuluyang nagbago. Ang masamang protina na nagdudulot ng Alzheimer's ay bumaba ng 80% at ang kanilang memory test scores ay tumaas mula 20 puntos hanggang 95 puntos. Hayaan ninyong magbahagi ako ng isang kaso na personal kong nakita. Noong nakaraang taon, lumapit sa akin si Lolo Antonio 83, taong gulang mula sa Baguio. Siya ay napaka-espesyal. Dok, ako ay 83 anyos na at 40 taon na akong kumakain ng salmon 2 beses sa isang linggo. Nang suriin namin siya, labis akong nagulat. Ang kanyang muscle mass ay katumbas ng 120 anyos at ang kanyang brain age ay lumabas na 25 taong gulang. Hindi ka pani-paniwala para sa isang 83 anyos. Sabi ni Lolo Antonio, Doc, hanggang ngayon ay nakakapag-solve pa rin ako ng math problems at nag-aaral ng English. Mas maganda pa ang memorya ko kaysa sa mga apo ko. Mahirap paniwalaan, hindi ba? Sa edad na 83, mayroon siyang utak ng 55 anyos. Narito ang mga kamangha-manghang sikreto ng salmon. Una, ang espesyal na langis nito na mabuti para sa utak ay 10 beses na mas marami kaysa sa ibang isda. Ang langis na ito ang gumagawa ng mga bagong brain cells. Pangalawa, naglalaman ito ng pinakamataas na kalidad ng protina na bumubuo ng kalamnan. Ang absorption rate nito ay 95%. Pangatlo, mayaman din ito sa mga sangkap na naglilinis ng mga daluyan ng dugo. Malaki ang naitutulong nito para mabawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Pang-apat, nakakatulong din itong iwasan ang depresyon. Ang pagkain ng salmon ay naglalabas ng mga hormones na nagpapasaya. Ang salmon, ang isdang palihim na kinakain ng mga cosmetic surgeon dahil pinapabata rin ito ang kutis ng 20 taon. Sa katunayan, ang mga taong regular na kumakain ng salmon na nakikita ko ay may napakagandang balat, kakaunti ang kulubot at napaka-elastic.
Ngunit iniisip ninyo na medyo mahal ang salmon, hindi ba? Ang frozen salmon ay mabibili sa halagang 120 piso para sa 100 gram. Sapat na ang 2 beses sa isang linggo. Kung iisipin na ang 100 gram ng baka ay 150 piso, mas sulit ang salmon. At ang epekto nito ay hindi mapapantayan. Pero mga kaibigan, gaano man kaganda ang isang isda kung mali ang paraan ng pagkain, maaari itong maging lason. Kaya para sa inyo na nanood, hanggang dito bibigyan ko kayo ng regalo, mga mas mahalagang impormasyon. Kaya huwag palampasin ang mga ito. Ituturo ko kung kailan dapat kainin ang 5 isdang ito, ang tamang paraan at ang mga mapanganib na kombinasyon na hindi dapat gawin. Ngayon ko ito ibubunyag. Lalo na sa mga may edad 65 pataas, kailangan mag-ingat. Una, ibibigay ko ang golden schedule sa pagkain ng isda. Una, ang pinakamagandang oras ay sa pagitan ng 7 a.m. hanggang 9 a.m. Kung kakainin sa oras na ito, ang protein absorption rate ay aabot sa 95%. Kung sa gabi naman, 60% lang. Noong nakaraang taon, sinabi sa akin ni Ginoong Miguel, 76 taong gulang, mula sa Cagayan de Oro, Doc, parehong isda lang pero magkaiba talaga ang epekto kapag kinain sa umaga at sa gabi. Noong una sa gabi, kumakain ng isda si Ginoong Miguel at kahit 3 buwan na, hindi gaanong tumaas ang kanyang kalamnan. Pero nang ilipat niya sa umaga, sa loob lang ng 1 buwan ay kitang-kita na ang pagbabago. Pangalawa, may mga pagkain na kapag isinabay sa isda ay nagpapataas ng epekto ng 3 beses. Isabay ninyo ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots. Tumutulong ang mga gulay na ito sa pag-absorb ng protina ng isda. Mas maganda rin kung isasabay sa brown rice. Ang vitamin B sa brown rice ay nagpapabilis ng pagbuo ng kalamnan. Pangatlo, gagawa ako ng 1 lingguhang plano para sa inyo. Lunes, galunggong. Martes, pahinga. Miyerkules, tamban. Huwebes, pahinga. Biyernes, sardinas. Sabado, tuna. Linggo, salmon. Kumain tuwing 2 araw. Ang araw-araw na pagkain ay maaaring magbigay ng stress sa katawan. Ngayon, ang mga mapanganib na kombinasyon na hindi dapat gawin. Una, wag na wag itong isasabay sa alak. Lalo na kung 65 anyos pataas, mas mapanganib. Noong nakaraang taon, isang 74 anyos na lalaki si Ginoong Carlos mula sa Cebu ang isinugod sa emergency room. Kumain siya ng kinilaw na salmon habang umiinom ng alak at bigla na lang siyang bumagsak. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari, ngunit tumaas ng husto ang kanyang liver enzymes. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na iproseso ang alkohol at kapag dinagdagan pa ito ng mamantikang isda, malaking stress ang naidudulot nito sa atay. Pangalawa, huwag itong isasabay sa gatas o dairy products. Nag-uunahan ang mga protina kaya bumababa sa kalahati ang absorption rate. Pangatlo, huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Pinipigilan ng caffeine ang iron absorption at maaaring magdulot ng anemia. At ang pinakamahalaga, ang paraan ng pagluto. Laging lutuin ng maigi ang isda. Kung kakainin ng hilaw, may panganib ng mga parasito. Lalo na sa mga 65 anyos pataas, mas delikado dahil mahina ang immune system. Ang pag-ihaw o pag-steam ang pinakamagandang paraan. Kung ipiprito, masisira ang magagandang langis nito. Gumamit lamang ng kaunting asin. Habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na maglabas ng sodium na maaaring magpataas ng presyon ng dugo. At panghuli, laging tandaan bago kumain ng isda, uminom ng 1 basong tubig. Mas makakatulong ito sa panunaw. At pagkatapos kumain, huwag humiga sa loob ng 30 minuto. Ang magaan na paglalakad ay makakatulong sa digestion. Kung susundin ninyo ang mga paraang ito, maaari rin kayong magkaroon ng lakas ng isang 20 anyos kahit 83 na kayo. Ngayon alam na ninyo ang lahat ng sikreto.
Mula sa golden schedule hanggang sa mga mapanganib na kombinasyon, ibinahagi ko na ang lahat ng aking natutunan sa loob ng 35 taon. Ipinakilala ko ang 5 isda na 10 beses na mas mura kaysa sa baka ngunit 3 beses na mas epektibo. Ang kamangha-manghang presyo ng pang-5 isda ang galunggong. Ang 90% protein absorption rate ng pang-4 ang tamban. Ang sikreto ng Longevity Village sa Japan ng pangatlo ang sardinas. Ang 20% na pagtaas ng muscle mass ng pangalawa ang tuna at ang milagro sa pagpapabata ng utak ng numero 1 ang salmon. At itinuro ko na rin ang golden schedule na sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. Dapat kumain para umabot sa 95% ang absorption rate. Sa gabi, 60% lang ito. Itinuro ko na rin na ang pagsabay sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli, spinach at carrots ay nagpapataas ng epekto ng 3 beses at ang mga mapanganib na kombinasyon tulad ng pagsabay sa alak o gatas. Nasa sa inyo na po ngayon. Ang huli kong pakiusap ay huwag ninyong itago lang sa isip ang mga narinig ninyo ngayon. Simulan ninyo agad bukas ng umaga. Pagkagising, uminom ng 1 basong tubig, kumain ng isda sa pagitan ng 7 a.m. at 9 a.m. at isabay ito sa mga berdeng gulay tulad ng broccoli o spinach. Mas maganda kung may kasamang brown rice. Tandaan din ang lingguhang plano. Lunes, galunggong Miyerkules, tamban Biyernes, sardinas Sabado, tuna Linggo, salmon. Kada 2 araw. Kung gagawin ninyo ito sa loob ng 1 buwan, ay mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago. At huwag kalimutan, huwag isabay sa alak gatas o dairy products at huwag uminom ng kape sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain. Mga kaibigan, taimtim ang aking hangarin. Sa edad na 83, kaya ko pa ring mag-opera ng 2 oras araw-araw at mas malakas pa sa aking 20 anyos na apo dahil sa paraang ito. Ito rin ang dahilan kung bakit naiwan ni Lola Remedios ng Cebu ang kanyang tungkod at nakakapaglakad ng 3 oras, kung bakit nakakatakbo si Lola Elena sa marathon sa edad na 83, at kung bakit nakapagsusulat muli ng mga research paper si Professor Jose sa edad na 85. Sa loob ng 35 taon bilang doktor, napakarami ko nang nakitang mga malulungkot na kaso. Mga taong ipinilit ang pagkain ng baka hanggang sa maubos ang kanilang kalamnan at mapunta sa nursing home. Mga taong uminom ng mamahaling supplements pero walang nakuhang epekto. Mga taong nawalan ng kalusugan dahil sa maling impormasyon. Tuwing nakakakita ako ng ganoong mga kaso, masakit sa puso. Nagsisisi ako na sana ay mas maaga kong naibahagi ito. Kaya ngayon, ibinunyag ko ang lahat ng aking sikreto dahil gusto kong mabuhay kayo ng malusog at mahaba. Kaya ninyo rin ito, ang edad ay numero lamang. Kaya ninyo ring magkaroon ng malusog na pagtanda nang hindi nag-aalala sa pagkawala ng kalamnan o sa pagtira sa nursing home. Ang pag-subscribe at pag-like ay libre. Kung mag-subscribe kayo, kayo ang unang makakatanggap ng mas maraming sikretong impormasyon para sa inyong kalusugan. Kung pipress ninyo ang like button, mas maraming tao ang makakakita ng mahalagang impormasyong ito at pakishare din sa inyong pamilya at mga kaibigan. Sabay-sabay tayong maging malusog. Ibahagi ninyo ang inyong mga pangako sa comments. Para sa inyong malusog na pagtanda, simulan ninyo ngayon. Taos puso kong hinahangad ang inyong kalusugan. Maraming salamat po.